ang tinig ng reformasyon. Okay mga kapatid, magandang gabi at welcome sa ating program The Voice of Reformation. At tayo po ay magpasimula na. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, tayo muna ay magkaroon ng panalangin. Dakilang Diyos, Ama namin ang tahanan nasa mga langit. Sa inyong presensya po kami dumudulog at nagpakumbaba sa aming mga sarili. Palatandaan na kami po'y mga makasalanan at hindi karapat-dapat sa inyong mahal na presensya. O Diyos, sa gabing ito, umaasa po kami sa inyong patnubay at paggabay sa aming pag-aaral kasama ang aming mga kapatid sa iba't ibang lugar, mga kaibigan na nais ding makinig at matuto sa inyong banal na mga salita. Tulungan niyo po kami, giyahan niyo kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. At Panginoon, patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Lahat nito'y aming hiniling sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, magandang gabi. Good evening, brothers and sisters. Welcome to the program. Tayo po ngayon ay Miyerkules. This is midweek. Midweek. So in our church we have this midweek prayer meeting. Ngunit sapagkat sa sitwasyon natin ngayon, mahirap ang mga kapatid sama-sama. Mahirap makarating sa church, kaya minabuti na lamang natin na sa bahay na lamang tayo magkaroon ng prayer meeting at pag-aaral sa mga salita ng Diyos. So sa gabing ito mga kapatid ay ating patuloy po ang ating mga pag-aaral, no, sa ating na simulan sa marami ng gabi, at tayo po ay magkaroon ng pagtapos, no, sa ating paksa, no, ng ating pag-aralan ngayon. As I have said last night, no, kagabi, sinabi ko na ating talakayin ngayon yung offshoot. Sino ba ang offshoot at ano yung offshoot? Kasi yun po ang ibinabato na issue or accusation, no? Accusations against the Reform Movement, na ang Reform Movement daw ay offshoot. O offshoot daw. Sa bagay, mayroong katotohanan din yung sinasabi nila na offshoot. Pag ang organisasyon ang pag-uusapan, yung rehistro, yung organization, ay totoo talaga na offshoot ang reform. Talagang humiwalay, no? Talagang ang offshoot kasi, ang meaning ng offshoot po mga kapatid is ayon po sa dictionary, a collateral or derived branch, descendants or member, outgrowth. Ibig sabihin sa Bisaya, salingsing, no? Salingsing. Kung sa saging, saha, no? Kung sa kahoy, yung hingsanga, no? Sa Bisaya pa, hingsanga or salingsing. Ibig sabihin, ito yung puno, mayroong sumibol na ibang sanga, at yun po ay lumaki. Humiwalay siya sa puno. Hindi siya nagiging kasama sa puno. Siya ay tumubo na hiwalay sa puno. No, hindi na naging bahagi doon sa puno. Siya ay parang yung ubas, halimbawa yung ubas, nagsanga siya. No, iba na siya ng direksyon. Hindi na siya kasama doon sa buo na puno. Kaya yan po ang definition ayon dito, no, sa Merriam-Webster Dictionary, Collegiate Dictionary. Sabi, a collateral or derived branch,
descendants or member. Outgrowth. Tapos, a lateral branch. As of a mountain range. Katulad sa dulo ng mga bundok ba, yung mountain range, makita natin, mayroong ganyan, no? Yung nagwi-wave yung range ng bundok, no? Yung dulo ng bundok, yung mountain peak, ganyan. Pero mayroong humiwalay, mayroong umiba. Yun po ay tinatawag na offshoot. Now, another meaning, a branch of a main stem, especially of a plant. So offshoot, nagsanga siya. Hindi na siya kasama doon sa yung sinabi ko ngayon sa puno. Ngayon, ating tingnan, no, ating ngayong talakayin. Bigyan natin ngayon ng puntos itong tinatawag na offshoot, ang reform ay offshoot. Ating dapat maunawaan mga kapatid na ang Iglesia ng Panginoon, ang pundasyon o ang puno diyan ay hindi yung Iglesia, kung hindi si Kristo. No? Sa Biblia po, maraming sinabi diyan sa Biblia na si Kristo po ang puno. No? Ayon po sa John chapter 15. No, John 15, ating basahin ha. Kasi ito po ay mayroong pahayag dito, no? Sa Bibliang English, sabi po, I am the vine. Oh, sabi niya, I am the vine. Ye are the branches. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now, kung ito ang ating tingnan po mga kapatid, si Kristo po ang puno. Lahat tayo po ay sanga. No, sanga. Now, sa example na ito po, no, sa example na ibinigay dito na Christ is the vine and we are the branches. Individually, we are the branch. O kung iglesia man, as a group or as a whole, branch din. Hindi puno siya. Ang puno ay si Kristo. Kaya mali po, sabihin natin na ang Adventista siya ang puno. Ngayon ang Reform, sumanga. No, it's not. Pero kung organization ang pag-usapan, yung sabi ko, yung rehistro, ay talagang Seventh Adventist, rehistrado yan. Ngayon, kung hihiwalay ka doon, sumanga ka, ay yun, ma-apply yan sa organisasyon. Pero kung sa church, sa spirituality, ang puno po ay si Kristo. Tayo na mga tao or iglesia, tayo po ay sanga. Sanga tayo sa puno na si Kristo. Now, kung ano yung puno, dapat ang sanga maging ganun din. Kapag iba yung sanga sa puno, ay yun, masabi natin na that is offshoot. Iba sa puno. Oy, humiwalay sa puno. Halimbawa ngayon, kung ang puno ay mangga, no, si Kristo, siya ang puno, mangga. Ang sanga dapat mangga. Diba? Kapag durian ay kuwan yan, masabi natin na iba yan. So, offshoot. It is a stray offshoot. No? Iba. Talagang hindi siya konektado sa puno because yung puno na si Kristo ay mangga, yung sanga na siya yung iglesia or individual, ngunit individual pag na dumami nagiging organized iglesia na yan. Sanga dapat mangga rin kasi yung puno mangga ngunit pag siya ay nag-iba, ayun ang offshoot. No, yun ang masabi natin wild. Ayon sa Romans, mayroon pang isang ilustrasyon na binanggit dito. Sa Romans, mayroong tinatawag na puno din. No, mayroong puno. At yung mga sanga, binanggit dito. Basahin natin sa Romans 11. Sabi po dito, if
the first fruit be holy, the lamp is also holy. And if the root be holy, so are the branches. So, yung sanga, kailangan maging katulad kung ano yung puno o ano yung ugat. Diba? Kung banal yung ugat si Kristo yon, yung puno si Kristo yon, yung sanga dapat din banal ayon dito. Ay kung iba ang karakteristik sa sanga kaysa puno, ay talagang makita natin na that is an offshoot, no? A stray offshoot. No? Now, katulad sa mga Hudyo, no? Sabi dito sa versikulo 17, 11 verse 17, and if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree, boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt see then the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief, they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which feel severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness. Otherwise, thou also shalt be cut off. And they also, if they abide not still in unbelief, they shall be grafted in, and God is able to graft them again. For if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature, and wert grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more shall these which be the natural branches be grafted into their own olive tree? So mga kapatid, dito, itong ilustrasyon, ang puno ay si Kristo. Ngayon yung mga sanga, ito yung mga tao or yung grupo ng mga tao na nanampalataya. Yung binanggit dito ni Pablo, yung Gentiles, they are wild olives. Sila idinugsong kay Kristo. Ngayon, kailangan magbunga. At yung ibunga, kailangan hindi wild, kung hindi yung pure olive tree, yung tunay na olibo. Dapat ang ibunga. Kapag iba ang ibunga, na siya idinugsong na sa puno, ibig sabihin hindi siya tunay. Masabi natin, offshoot yun. Hindi tunay kasi hindi man nagbunga ng ayon sa puno. Na siya, wild olive tree, idinugsong siya sa tunay na olibo upang siya po ay makakain, maka-absorb sa tunay na sustansya sa puno ng olive, true olive tree. At siya po ay magbunga na tunay na olibo na hindi na yung wild. Ngunit pag siya magbunga ng wild, ay puputulin siya. Ibig sabihin, hindi siya natuto, hindi siya nakakain, hindi siya nasuplayan, hindi siya nakakuha ng supply mula sa tunay na puno na siya si Panginoong Hesukristo. Ganon din ang mga tunay na sanga, yung mga Hudyo na binanggit. Kapag sila hindi nagbunga ng tunay na bunga or sanga lang sila na walang bunga, puputulin din. Ibig sabihin, wala ding kwenta ang kanilang pagiging sanga kay wala silang bunga eh. You see? So, ang ating focus dito po, yung salitang offshoot, kailangan i-focus po natin na ang puno ay si Kristo. Yung hihiwalay dyan sa puno, magbunga ng ibang bunga kaysa puno, yun po, makonsider natin na hindi tunay na sanga at hindi tunay na olibo, at sila po ay makonsider natin na fake branches at makonsider natin na offshoots. No? Sa Spirit of Prophecy, no? Ito po ang ating mabasa. Ating tingnan,
Ayon po sa Testimony Treasure, Volume 2, 362, sabi po, God has a church upon the earth who are His chosen people. Tandaan natin ha, yung iglesia ng Panginoon, tunay na iglesia ng Panginoon ay chosen people. Sila po'y pinili na bayan. Who keep His commandments. Sila po ay nagbantay, tumutupad sa mga kautusan ng Diyos. Who keep His commandments. He is leading not as three offshoots. Not as three offshoots. Not one here and one there, but a people. Ngayon, i-apply nila ito sa reform. Kasi yung reform daw, kaunti, isa doon, isa dito, isa doon. Mga kapatid, hindi ganun. It's not applicable. Ang reform po, kahit kaunti, mayroong ilan dyan sa isang lugar, mayroong ilan din doon sa isang lugar, but they are united. They have the same principles. They obey, they follow the same principles. Hindi sila po nagkanya-kanya na doon, iba dito, iba naman doon. Hindi ganun ang reform, mga kapatid. We are following the same principle. Kung anong ugali doon sa mga taga-Korea, na ilan doon sa Korea, sa Japan, ilan din kabuk sa Japan, ganun ang ugali din sa mga reform dito sa Pilipinas. Vegetarian yan, hindi yan nagluluto ng pagkain sa araw ng Sabat, hindi yan tawag nito, hindi yan namimili sa araw ng Sabat. They are faithful health reformer and they have adopted the dress reform. Ibig sabihin po, pareho ang kanilang practices. Ngunit, ang iglesia ng Mother Church, mga kapatid, iba-iba ang practice. Iba-iba ang practice. Kita natin, doon sa ibang bansa, ganito ang practice nila. Dito naman sa ibang bansa, mayroon ding ibang practice. Di ba? Kahit sa dito sa Pilipinas, iba-ibang practice. Mayroong magluto sa pagkain ng araw ng Sabato, mayroon ding hindi magluto. Hindi pareho. No? Hindi magiging applicable itong statement nito na God has a church upon the earth who are His chosen people, who keep His commandments. He is leading not as three offshoots. Hindi yung nagkahiwalay-hiwalay, hindi yung napahiwalay na offshoots, mga sibol, mga kanya-kanyang sibol na iba't iba. One here and one there, but as a people. Sabi dito. God, ayun po sa Testimonies to Ministers, no? Testimonies to Ministers, page 61, at saka Faith I Live By 282. No? God has a church who are His chosen people, who keep His commandments. Yan po ang description sa Iglesia ng Panginoon. Ang reform po, hindi natin ma-accuse na offshoots sapagkat we keep His commandments. We teach strictly the commandments of God. Tayong nag-accuse, tayong Mother Church, taga-Mother Church, tayo ang hindi sumusunod. Diba? Tayo ang hindi tumutupad sa mga utos ng Diyos. Kasi, halimbawa sa Sabado lamang, hindi na natin sinunod. Kasi yung ating aklat, nagsabi na, those who neglect to prepare on Friday and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. You see, so hindi na papasa dito because God's church, which He is leading and He is choosing these people, they are commandment-keeping people. They keep the commandments of God. And now, yung pagpahintulot natin sa mga membro, yung pagturo natin sa mga membro natin na pwedeng magluto ng pagkain sa araw ng Sabat, we teach them to break the commandments of God. We do not teach them to keep His commandments. So, hindi tayo papasa dito na tayo yung iglesia ng Diyos. Ang mangyari ngayon, tayo yung offshoot. Kasi, tayo ang umiba eh. Ang Panginoon, siya ang tinatawag na puno, no? He is the vine. Now, si Kristo, siya ang vine, He is the truth. Diba? Siya ang truth. Siya ang katotohanan. Ngayon, ano ba yung
present truth natin ngayon na mga Seventh-day Adventists. It is the third angel's message. Na doon sa third angel's message na yun, nandyan yung commandments of God. Nandyan yung Sabbath. Nandyan yung health reform. Ang health reform is the right arm of the third angel. Ngayon, ang ating iglesia ay hindi yun itinuro, hindi ipinamumuhay. Kung itinuro man, plastiko. Pwedeng sundin, pwedeng hindi. Kasi ang ating rason, payo man lang yan. Mga kapatid, napakamali ang ating understanding sa salitang council. Sabi natin, yung council hindi gaanong halaga kaysa kautusan. The same po, mga kapatid. Kung inyong pag-aralan ang Bible at saka Spirit Prophecy, pareho po. Ang maging resulta, if you neglect, if you disregard the warnings, the counsels of God, the same result when you break the commandments of God. Diba? When you break the commandments of God, ano ang maging resulta? You will commit sin. Diba? You sin against God if you break the commandments of God. And saan ka pupunta? You will be condemned. Now, what about yung counsel? If you disregard the counsel of God, you sin against Him. We sin against God. And we will be condemned. Tingnan natin sa Biblia, di ba? Pareho po, mga kapatid. Tingnan natin, Kasi ito ang hindi natin masyadong na bigyan ng pansin at hindi siguro natin naunawaan. Di ba? Let us go to Revelation. Itong Revelation po, kasi yan ang lagi natin narinig, counsel lang yan. Counsel is different from commandments or yung law. Kasi yung law talagang you are obliged to obey. Pero yung counsel, it depends whether you obey it or not. That it depends upon you. Mali po yun, mga kapatid, ang ating understanding doon. Ito, tingnan natin yung pahayag dito sa Book of Revelation. Sa Revelation, yung Laodicean Church. Sa Laodicean Church, ito yung last church. Sa 7 churches of the Book of Revelation, yung Laodicea, siya po yung last. This is now the last period of the Christian church. Christian church. Now, sabi po dito sa chapter 3, verse 17. Sabi po dito, because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable, poor and blind and naked. Verse 18, sabi ito, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the same of thy nakedness do not appear. And anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. Ito yung counsel. This is the counsel. Now, pag ganun ang ating intindi na ang counsel ay okay lang sundin, okay lang din kung hindi. Mali po, mga kapatid, kasi itong counsel dito, if the Laodicean will not accept, will not mind to comply with this counsel, what will happen to the Laodicean? They will be spewed out. They will be spewed out from the mouth of the true witness. They will be rejected. Yung spewing out, mga kapatid, ibig sabihin, reject Yung suka po, reject yan Sino bang kakainin balik niya yung suka? Wala Pag ikay nasuka, sinusuka mo yun, it is abhorrent. You are detested. Disgusted ka niyan. Hindi mo na gustong tingnan yung suka na yan. It is loathsome. Sa Bisaya pa, luod. Luod. Ngayon, if you will not heed the counsel, if the Laodicean will not heed the counsel na binigay ng true witness, sabi niyo, I will spew thee out of my mouth. Isuka, mga kapatid. So, ibig sabihin, i-reject ng Panginoon. Ito counsel. Now, puntahan natin dito sa sa Proverbs. Sa aklat ng Proverbio, mayroon din ditong counsels na sinabi ng Panginoon na delikado po, mga kapatid, kapag ang counsel ay atin lang maliitin. Minamaliit lamang ang counsel kasi hindi daw yan
katulad sa commandments or yung law. Mali po, no? Ito Proverbs chapter 1, verse 24. Magsimula tayo sa verse 24. Ang sabi po dito, because I have called and ye refused. No? I have called and ye refused. I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel. See inyong itinakwil, inyong binaliwala ang aking counsel. All my counsel, sabi dito. And would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your distraction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall ye call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hated knowledge and did not choose to fear the Lord. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Therefore shall they eat the fruit of their own way and be filled with their own devices. Tingnan nyo, ang resulta ng pag-disregard ng counsel, kapahamakan pa rin mga kapatid. Kaya huwag nating maliitin ang counsel. Pag sabing, payo man lang yan. Yung mga mensahe sa third angels, mga payo lang. Vegetarianism, payo lang yan. Yung hindi pagsaing ng pagkain sa araw ng Sabat, payo lang yan. Mga kapatid, yan po ay kapahamakan natin kapag hindi natin sinunod yung counsel. Pag tayo'y itinakwil natin yung counsel ng Panginoon, tayo tatawag sa Kanya, hindi siya makinig sa atin. You see? So, kapahamakan ang mangyari sa atin kapag i-disregard natin yung counsel. No? Kapag i-disregard natin ang counsel, hindi tayo na tumutupad sa Kanyang mga prinsipyo, sa Kanyang doktrina. Ay ano ngayon ang ating katayuan? We are just like the branch which has no fruit. Maging katulad tayo sa sanga na walang bunga. Anong gagawin ng Panginoon sa atin? Puputulin. So, we will be rejected. Ngayon, kung tayo'y wild olive, dinugsong tayo sa tunay na puno. Ngayon, kung ang ating bunga wild pa rin, wild olive tree pa rin ang bunga natin, hindi na yung tunay na olibo, ay puputulin din tayo. So, we will still be rejected. You see, so, mga kapatid, hindi natin basta minamaliit yung counsel. Kasi, ang tunay na Seventh-day Adventist po, naging Adventist tayo dahil sa mga prinsipyo. Kapag tayo lilihis diyan, tayo yung tinatawag na offshoot. Because what made us Seventh-day Adventist, it is the principle, the truth. Yung binasa natin kahapon, di ba? Binasa natin kagabi. What made us Seventh-day Adventist, it is the truth. No? Selected Messages Book 2, ang linaw-linaw yun, mga kapatid, no? Ating na talakay kagabi. Ito, ating ulitin ating basahin ulit yung ito 201 ng 1 SM. Sabi po, as a people, we are to stand firm on the platform of eternal truth that has withstood test and trial. We are to hold to the sure pillars of our faith, the principles of truth that God has revealed to us are our only true foundation. They have made us what we are. So what made us Seventh-day Adventists? It is the principles of truth. Kapag tayo po ay hindi namumuhay sa principles of truth nito, pag tayo po ay nag-step off from the foundation truth, we are the offshoot. Tayo po yung offshoot. Kapag tayo hindi namumuhay nitong mga prinsipyo na ito, tayo yung offshoot. We are astray offshoot. Kasi nawala tayo sa puno Hindi na tayo nanatili sa puno. Yung puno, si Kristo. At si Kristo yung katotohanan. He is the way, the truth. If we do not abide the truth,
because we do not obey it, we are the offshoot. Tayo yung offshoot. Kasi tayong humiwalay sa puno. Na ang puno si Kristo. At si Kristo ang katotohanan. At yung katotohanan, yun ang nakapagawa sa atin na Seventh-day Adventist. Nakuha natin, naintindihan natin mga kapatid. Ang nakapagawa nating Seventh-day Adventist, it is the truth. It's not the organization. It's not the name. Now, kapag tayo'y hindi tumutupad sa truth, linabag natin ang truth, we are branches that has no fruit, and we are just like a wild olive tree that bear a wild fruit, and then the Lord will cut us, puputulin tayo kasi we are useless branch. Masabi na salingsing, sa Bisaya pa, salingsing. Yung salingsing, ipuprone yan, ipuputulin yan kasi walang silbi yan. Walang silbi. Mga kapatid, yan ang dapat nating maunawaan. Kung mayroon mang offshoot na sinasabi ninyo, ng mga taga-Mother Church, yung mga faith defender ng SDA, sinasabi nyo na ang reform offshoot, it will go back to you. Kayo po ang offshoot. Kayo ang offshoot. Kasi ang tunay na puno ay si Kristo. At si Kristo siya ang katotohanan. Kapag tayo humiwalay dyan sa katotohanan, hindi natin sinunod yung katotohanan, hindi natin tinutupad yung katotohanan, tayo yung nag-offshoot. Tayo yung tinatawag na sumibol, nag-iba. Because we do not practice the same characteristics, which is the truth of God, the foundation, the principles of truth, which is our only foundation. No? Ulitin ko ha, ang tunay na pundasyon ay ang katotohanan. Siya yung puno. Yung sisibol dyan, yung tinatawag na astray offshoot, yung hindi manatili dyan sa pagsunod sa katotohanan. Hindi na siya tunay na sanga. Kasi iba ang kanyang characteristics. Hindi siya katulad sa puno. Katulad sa sinabi ko kanina, yung puno ay mangga, dapat yung bunga sa sanga ay mangga. Kapag yung puno ay mangga, tapos ang sanga ay mayroong mga tinik, ay yun ay suha. So that is astray offshoot. Iba yun, ibang klase yan. No? Kung mayroong mang offshoot, mga kapatid, sa akin ang sinasabi, yung nagiging Adventista nga nagiging Laodicea. Yun po ang offshoot. Yung Laodicea, nagiging Laodicea. Kaya nga pinayuhan ng Spirit Prophecy. Sabi ni Ellen G. White, no longer remain in the condition of the Laodicean church. Sabi ni Ellen G. White, no, sa Testimonies for the Church, Volume 7. No? Malinaw yan. Sinabi niya ni Sister White, no longer remain. Huwag na tayong manatili pa sa kalagayan ng Laodicea. No? Huwag manatili sa kalagayang Laodicea. Bakit? Ito, page 67, no, ng volume 7. Sabi po, if you have neglected to teach them line upon line, precept upon precept, here a little and there a little, take up your responsibility and work for a time and for eternity. Let not another day pass without confessing your neglect of your neglect. Make diligent efforts to redeem the past. No longer remain in the condition of the Laodicean church. In the name of the Lord, I call upon every family to show its true colors. Reform the church in your own home. Kung nais natin, mga kapatid, na hindi maging offshoot, kailangan huwag na tayong manatili sa kalagayang Laodicea. Kailangan magreforma na tayo. Yung sinasabi ito, no longer remain in the condition of the Laodicean church. Reform the church in your own home. Upang hindi na maging Laodicea ang iglesia natin, kailangan bawat
tahanan, bawat home, kailangan mag-reform. Huwag nating akusahan na ang reform ay option. Ito ang advice, ito ang counsel ng Panginoon. Reform the church in your own home. Every home, every family must commence the work of reformation. Hindi yan option ang pagre-reforma, mga kapatid. Ang option, yung manatili tayo sa kondisyong Laodicea. Kasi God never established a Laodicean church. He never established a lukewarm church. Yung lukewarmness, yun po ang nagiging kalagayan ng iglesia. Lukewarm, neither cold nor hot. Ano ang maging pasya ng true witness para sa mga lukewarm na yan? He will spew it out from his mouth. Sabi niya, I will spew thee out of my mouth. Kaya, hindi gusto ng Diyos na manatili tayo dyan sa kalagayang lukewarm or Laodicea. Kasi, yun ay maging opsyot yan. Pag opsyot, puputulin yan. It will be prone. Ipupruningan yan. Aalisin yung mga salingsing, yung mga sibol. Puputulin yan kasi useless yan eh. Hindi yan magdala ng bunga. Pero yung tunay na sanga na nakakonektar sa puno at siya po nagbubunga, the same as the vine, the true vine, ay siya po ay alagaan ng Panginoon because he is not an offshoot, but he is the true branch, tunay na sanga of the vine. Yung tatawag na si Kristo, siya po ang tunay na puno, no? Sa Ilocano na Biblia po, no? Sa Ilocano na Biblia, ako mayroong Ilocano, sabi po dito, sabi, ituloy ni Jesus ti agsao, siyak ti pudno, apuon ti ubas, I am the true vine. Sa Ilocano, kasi marami tayong mga Ilocano din, mayroon tayong mga Ilocano na nakinig at sabi nila, brother, mag-Ilocano ka man minsan, agsao ka man ti Ilocano maminsan. O sige, mag-Ilocano tayo ng kaunti, no? Adamat basit nga Ilocano, nga sanak pay nga na lipatan. Iso nga usarik may kakabsat. Kunada ditoy, siyak ti pudno apuon ti ubas. Kit ni amak ti agaagaywan. Ikatin na dagiti amin asanga adi agbunga. Dalusan na dagiti agbubunga asanga tapno ad-ado ti maibunga da. Tingnan niyo mga kapatid, anong gawin sa Panginoon? Dalusan, ibig sabihin linisan niya yung mga salingsing, yung mga sibol-sibol diyan na useless branches, yung mga maliit na ngasanga na hindi magbunga yan, aalisin yan, puputulin yan, ikatin yan, apay, sa gaputa, tapno agbunga da, sabi dito, tapno agbunga da. So, ni Kristo isutit pudno apuon ti ubas, saan nga ti organisasyon, ipagarup dagamin nga ti organisasyon ti puon, kaya iso nga di reform remuar, iso kunada opsyot madi kakabsat ti pudno nga puon iso ni Kristo, iso ti pudno no da tayo ti humiwalay, tayo ti remuar ti pudno ti kinapudno, da tayo ti opsyot, no? Dayjay remuar iti kinapudno, iso ti opsyot. Saan dagiti agtalinaid iti pudno? Mga kapatid, ewan ko kung tama pa ba yung aking Ilocano. Yung mga hindi na natili sa katotohanan, sila yung opsyot. Yung naglabag, yung nagturo ng salungat sa katotohanan, yun ang opsyot. Mga kapatid, ang reform nagturo po sa katotohanan. Yung tunay na
third angel's message. Yun ang itinuturo ng Reform at yun ang ipinamumuhay. Paano natin i-accuse na ito ay offshoot? Mali po mga kapatid. Hindi tama ang ating pangunawa kung ang nagtupad, yung nanatili sa katotohanan na ang katotohanan ay si Kristo, yun ang ating i-accuse na offshoot. Samantalang tayo na naglabag, tayo na hindi sumusunod, tayo yung nakaramdam na tayo yung tunay. Mali yun. We are being deceived by ourselves. We are being deceived by ourselves. So mga kapatid, dapat magising tayo sa katotohanan. Ang pagsalangsang natin sa prinsipyo, yung pag-ignore natin sa mga prinsipyo ng third angel's message, yun po ang nagpagawa sa atin na tayo po yung naging offshoot sa puno ng katotohanan. We become the offshoot of the true vine of truth. If we disregard, if we disobey, if we violate the principles of the third angel's message, which is the present truth for us in these last days, we become the offshoot. We are considered as a stray offshoot because we are far from the true vine, which is the truth, which is Jesus Christ. And this truth, sabi po dito, as we have read, tulad ng 1ism, the principles of truth that God has revealed to us are our only true foundation. They have made us what we are. Sila po ang nakapagawa sa atin kung ano tayo. Ano tayo? We are Seventh Adventists. What made us Seventh Adventists? It is the principles of truth. Therefore, if we obey, if we keep strictly the truth, we are not offshoot. Pero yung nag-disobey, yung nag-disregard, yung nag-violate sa principles of truth, sila yung offshoot. Mga kapatid. At sila yung puputulin. They will be cut from the vine. Mga kapatid, so sana ating maunawaan itong mga punto na ating discuss. No? Reform is not an offshoot. Reform is not new organization. Mali yung ating akusasyon. Mali yung ating issue laban sa reform. Reform is not a new organization. This is an old song but new voices. Tayo po yung nanatili sa old landmarks. Because this is old, because this was organized in the earlier years of our existence as a church. 1863, when we were organized as a conference, doon po lumitaw yung Sabbath. The Sister White said, when she wrote the book, Spiritual Gifts, that was the time she counseled the church that cooking food is a violation of the commandments of God. Cooking food is a violation of the Sabbath, and we transgress the law if we cook food. That was in 1863. Sinulat ni Sister White sa Spiritual Gifts. How about health reform? 1863 din. June 6, 1863. Sinulat ni Sister White din yung health reform. If we want to be prepared for translation, we should give up the eating of flesh. Yun ang sabi ni Sister Ellen G. White. Meat or flesh food is not the right food for God's people. Yan, malinaw sinulat ni Sister White. Now, kung tayo nag-iba ang ating practice, hindi tayo sumusunod sa mga sinasabi niyan ng ating minsahira, we become the offshoot. Tayo po yung offshoot. Kasi humiwalay tayo eh. Umiba ang ating gawi, ang ating mga practices. Hindi sang-ayon doon sa malinaw na isinulat ng ating minsahira. Mga kapatid, I hope na malinaw ito sa atin. Ang offshoot yung hindi sumunod. Yung new organization, yung naglabag, yung hindi sumunod, yun ang new organization. May the Lord help us, mga kapatid, sa ating
pagwakas na at sa ating pag-aral sa gabing ito. At I hope na yung mga kapatid natin, no, banda sa Quirino, yung ating mga kapatid na nais makarinig nitong mensahe na ito, na malinaw ito sa inyo. Sana naintindihan ninyo na ang reform po hindi offshoot, hindi new organization. Ang new organization yung humiwalay sa original teaching, yung fundamental principles of the church, yung pillars of truth, the old landmarks. Yan po ang malinaw. Pag tayo'y humiwalay dyan, tayo yung offshoot. Tayo yung new organization. No, sa maraming beses sinabi ko, mga kapatid, kung mayroon mang new organization na ating makikita ngayon at ating dapat isasabi natin sa mga tao, kung mayroon mang new organization, yung Laodicean, yun ang new organization. No? The mother church now, it is the new organization. Why? Because that is not the practice of the true Seventh Adventists before. The original Seventh Adventists is not what we are now appearing. Yung ating appearance ngayon, it's not the original Seventh Adventists. Yan ay modern Seventh Adventists. That is new Seventh Adventists. That is not the old Seventh Adventists. Kasi yung old Seventh Adventists ay hindi magluto ng pagkain sa araw ng Sabat. Yung old Seventh Adventists, ang turo at aral ay hindi kumakain ng lamang kati. Ang old Seventh Adventists ay mahaba ang mga buhok. Yun po ang doktrina. Hindi nagpapakulot. Yun ang doktrina. Yun nga ang dahilan na nagkagulo dito sa Davao in 1958. If I'm not mistaken, in 1958, nagkaroon ng problema sa Davao. 58 or 56. Na because of cutting of hair at saka yung pagpakulot. Nagkaroon ng trouble dyan sa Camus Church sa Davao City because of this new practice na ipinasok sa iglesia. From that time, tuloy-tuloy na ang pagpasok ng bagong itsura ng Seventh-day Adventist. Dati, simply, walang fashions of the world. They are not imitating the fashions of the world. But, when they become new, when they adopted the fashions of the world, the Seventh Adventist just become new. Nag-iba na ang itsura. They become like the world. In its practices, in its customs, in its fashions, the church adapted. And that make the church a new Seventh-day Adventist. Yun ang new organization. Kapatid, so sana inyong naunawaan, naintindihan, mga kapatid natin dyan sa Quirino, yung mga nag-request nitong ating aral, sana naintindihan ninyo. Ang reform po, ito po ang tunay na Seventh-day Adventist. This is the original Seventh-day Adventist. Hindi ito yung bago. Ang bago, yung malaking grupo na nag-iba na ang ugali. They adopted the practices of the world. May the Lord help us. This is our study for this evening. And let us close our study with a prayer. Merciful and gracious Father in heaven, thank you so much, Lord, for this blessed opportunity that together with our brothers and sisters and friends, we have studied thy message. Lord, help us to reform ourselves, to change our attitude, change our practices, and we start and begin the work of reformation in our own homes so that the church will be reformed. Lord, help us, give us more strength and power of the Holy Spirit that we may be able to follow the present truth for these last days. Bless all who are with us tonight in our live program, and may thy Holy Spirit enlighten the minds of everyone who are sincere, seeking for light and for the truth.
Forgive us our sins and accept us as we are. We pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Thank you for your patience at atin pong tingnan ang ating mga kasamahan ngayon sa ating program. Ang tinig ng reformasyon. Ang tinig ng reformasyon.